Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Gemini sa buong week na 'to? Puwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin niyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag niyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up ang energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon, at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, anong meron dito? Pamilyado. Eto, may clue tayo. Ang bida natin ay pamilyado, pero hindi kasal. Ano to? Two of Wands, Ace of Cups, ano to? Three of Pentacles. So, i-clarify natin to. Ano to? Decision? Planning? Pamilyado, hindi kasal. Ano yun? Kasi to love din to. So, ang dating sa akin, ano yung Two of Wands natin? More like about planning. Tungkol sa change. Change sa topic ng responsibility. Ito kasi love and abundance at career. So, isa dito sa mag-lovers, ang magiging desisyon niya sa week na to ay karoon ng pagbabago. Siguro mas maging matured sa pag-handle ng mga responsibilidad, lalo na sa topic ng love at career. So, doon na nga papasok yung Ace of Cups. Kasi yung Ace of Cups natin, ay pwede rin kakaroon ng change sa feelings. So, sabihin natin kakaroon ng excitement o intimacy sa week na to bilang exchange doon sa change. Okay? Na gagawing effort nung isa sa mag-lover. So, yung isa, di ba, dalawa sila, syempre. So, sabihin natin, ito yung masculine energy, ito yung feminine. So, si masculine energy, example lang. Kasi wala tayong indicator dito kung sino yung magkakaroon ng change sa buhay niya. So, sabihin natin si masculine yon na magkakaroon ng realization na magbago for the better para sa kanyang pamilya, na maging mas responsible siya at mas loving para
maging good provider siya sa anak at pamilya, anak at asawa niya. Ngayon, ang gagawin naman ni feminine energy bilang exchange sa pagiging mabuti niyang asawa, magiging intimate siya. Ayan, yung papasok to. Intimate caring doon sa masculine energy. So, doon mabibuild ang cooperation. Teamwork. Siyempre, magtutulungan sila. Di ba? Alam naman yung lalaki lang yung mag-e-effort. Dalawa sila. So, siyempre, para balance, kakaroon ng kanya-kanyang role, di ba? O responsibility. Sabihin natin si masculine yung magpo-provide ng pera, tapos si feminine energy yung maglilinis ng bahay, magluluto. O example lang yun. Anyways, haba pala tong video natin. Ito, punta tayo dito sa susunod na deck. Tingnan natin anong makikita ko pa dito. Na hindi ko nasabi dito, pero wait lang. Dahil love reading nga pala to, lalagyan natin ng clue. Okay, ito yung possible partner sa reading na to. Partner o person ng Gemini. So, ito. Pisces, Gemini. Pisces, Sagittarius. Ito, Libra. Sama na rin natin yung Gemini. Kapwa Gemini kasi nasabi ko eh. Ito, Scorpio. Sabihin natin dito mama sa inyo tong reading. Di baka tumama sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. So, ito yung possible zodiac sign niya. Aries, Leo, o Aquarius. Doon naman sa description natin, same instruction. Kung hindi tumama sa inyo itong clue natin, di baka tumama dun sa person nyo. Kakilala o idol. So, may someone na straight ang buhok. Black o African American. So, kung di siya literal na black, American o African, baka maitim talaga yung tao. Yan, parang ganito. Moreno, tan, moreno, ayan. So, super dark skin. O kung di man ganyan, baka nasa Africa. May someone na nasa Africa o America. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. Ito, markings. So, may someone na may marka sa mukha. So, ano yung marka? Pwedeng tattoo, balat, nunal, peklat. Yung para bang may something na siya lang ang meron. Yan, tulad niya, marking na ganyan. No? So, kapag malayo pa lang yung tao or napapalibutan ng mga maraming tao, di-distinguish agad kasi nga may marka siya. So, tulad nito, pwede rin may hikaw. May hikaw sa mukha, o maraming hikaw sa katawan. Ganyan. So, may marka siya. O baka magaling mag-makeup. Kasi hindi naman lahat tayo magaling mag-makeup. Ako, hindi ako magaling mag-makeup. Hindi nga rin ako nag-makeup. So, gano'n. Baka magaling mag-makeup. Eto, tribo. So, may someone na may tribo. Anyways, punta na tayo dito. Sa kinuha kong deck kanina. Ibang senaryo. Ano yan? So, may opportunity.
na paparating para sa iba sa inyo. Kaya lang kasi may dugo, oh. Naalala ko tuloy yung mga ginagawang building. So, may nakapagsabi sa akin, karpentero dati, na para tumibay yung building na ginagawa nila, kailangan sabuyan ng dugo ng parang alay, dugo ng alay, sabihin natin rooster. Sasabuyan nila ng dugo ng rooster para ma-assure na nagiging matibay yung ginagawa nilang building o bahay o kung ano man yan. So, ang dating, para may bumukas na pinto, may kailangan din i-sacrifice. O i-let go siguro. So, depende kung anong opportunity ang gusto ng iba sa inyo. Pero, para makuha nyo yun, again, may kailangan i-sacrifice o i-let go. Sa ganitong sitwasyon. Kung sabihin natin may darating na opportunity, kaya lang may babawiin naman yung universe bilang sacrifice. As in, yung universe yung pipili ng kanyang gustong kapalit. May case na ganyan, di ba? Para bang wala ka ng ibang choice. Kasi nga, universe ang kumuha. Kumuha ng gusto niya sa iba sa inyo na gusto niyang kapalit ng binigay na blessing. Ano to? Fetus? Herb? Ano to? Well, ang dating sa akin, may posibilidad ng healing. So, healing in general, paggaling sa pagkakasakit, reconciliation. Parang ito rin yung kanina eh. Ito. Ito, opportunity. Ito, possibility. O new beginning. Kasi ito, ano kasi ito eh, herb. So, di ba, parang pagkain ng mga halaman. Di ba may mga may nakakain na halaman, may poisonous, may ibang poisonous. So, ang dating sa case na to, ganun din, oh. Papasok yung new beginning, pero may kailangan i-let go, i-avoid. Yan yung pangalawang scenario, parang tumutugma lang doon sa unang spread. Malaki chance na may kailangan i-let go ang iba sa inyo para dumating tong opportunity na gusto nila, or sabihin natin may wish na magkakatotoo yung iba sa inyo. Ibang senaryo ay merong kukunin yung universe sa iba sa inyo na hindi nyo mahihindihan bilang kapalit ng blessing. At ang huli, trumpet. Teka, trumpet. Ito, pentagram. Pentagram. Pentacle. Oh, pentagram pala. Alam ko kasi yung pentagram, parang protection din siya eh.
na ginagamit ng mga witch bilang protection. Diba, sa bahay, lalagyan ng ganito bilang protection. Parang ito kasi itong trumpet, ano siya parang dun sa judgment, di ba? May, dun sa tarot may trumpet din dun sa angel na parang nagsisimbolize ng pag-connect sa mga na mayapa. So, sa madaling salita, may iba sa inyo na mayapa, mahal nila sa buhay. Gusto nilang sabihin na protektado. Protektado sila. Kasi binabantayan sila ng mahal nila sa buhay. Lalo na nga kung kakamatay lang. Wala pang 3 years. So, para lang to sa selected people na mayroon silang namayapang pet o anyone na mahal nila sa buhay. Gusto nilang sabihin na protektado kayo. Binabantayan nila kayo o yung iba sa inyo. Or gusto nila sabihin na may paparating na blessing dito, pentagram. Kala ko nga pentacle eh. Di ba ganyan din naman sa pentacle? Anyways, meron ako dito mga cards. Itong this is loved ones. Teka. Timing pala at nakakuha ko to. Pero di nyo nakikita kasi hindi kita ng camera. Ito. So, anong mensahe ng this is loved ones ng iba sa inyo? In general na to. Oh. I miss you too. Basahin ko na lang para mabilis. I miss you too. I am so proud of you. Please never doubt that I love you so much. Ito. Sabi, one thing is for certain, though my life on earth is over, I am closer to you now than I ever was before. Ayan. Anyways, ito na yung last deck natin. Basahin ko na lang tong part na to. Babasahin ko na lang din. Ha? Pa-ending naman na tayo. Kukuha lang ako ng 3. Parang ito. 3 card. General advice na to for the whole week. At pala, hindi ko na tinanggal sa pagkaka-zoom. I-zoom ko din. Naman pala. Ulit. So, sabi, threads. Weave the threads of your dreams, thoughts shape your reality. Sabi, balance. Harmony with nature is key. Connect with the elements for balance and wisdom. At ang huli, companion. Listen to your inner voice. Your spirit guide is there to assist you. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.